Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kanyang matibay na kakampi, espiritual na tagapayo at tapat na kaibigan. Magkasangga, walang iwanan. Parehong pilit na pinababagsak ng mga kurap at sakim sa kapangyarihan. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pwersahang dinala sa banyagang bansa. Iligal na ikinulong. Niyuraka ng kanyang mga karapatan at ipinahiya sa buong sanlibutan. I am Rodrigo Roa Duterte. Samantala, gamit ang iligal na warrant, ay marahas na sinalakay ng kapulisan ang mga compound ng KOJC sa Davao City at Sarangani at nilabag ang mga karapatang pantao ng mga naroroon. Sinigundahan pa ito ng puwersahang pagkubkob sa KOJC Central Headquarters sa loob ng 16 na araw na nagmistulang war zone. Lahat ng ito'y ginawa para lamang pasukuin si Pastor Apollo C. Quiboloy. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril. Dalawang lider, tapat na magkaibigan. Biktima ng maduming laro ng politika sa Pilipinas. Iisang mukha ng pang-aapi, parehong pattern, parehong taktika. Mga gawa-gawang kaso, brutal na paggamit ng puwersa. Lahat ng yan ay upang patahimikin sila. Noon pa man, bago mangyari ang mga walang katarungang ito, sinubok na ng panahon ang kanilang samahan. Mula pa noong unang bahagi ng 1980s, si Duterte noon ay isang piskal at si Pastor Quiboloy noon ay nagsisimula pa lamang ng kanyang ministeryo sa isang maliit na kapilya sa Agdao, Davao City ay may iisang pangarap. Isang bansang malayo sa korupsyon, droga at insureksyong komunista. Ang Sunshine Media Network International ang naging pinakamalakas nilang sandata, ang tanging network na walang takot na naglalantad ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay may maraming kaaway. Lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Noong 2023, pinalaan na ni Vice Presidente Sara Duterte si Pastor Quiboloy. Tatargetin ang SMNI. Isusunod na pabagsakin si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang kanyang simbahan gamit ang mga gawa-gawang kaso. Bibili ng mga miyembro, babayaran para maging false witnesses. Ikukulong ang kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At pagkatapos, siya naman ang isusunod. Tinanong ko. Bakit ganoon na lang ang obsesyon ng administrasyong ito upang pabagsakin si Pastor Quiboloy? Dahil sa kanyang ipinaglalaban. Si Pastor Quiboloy ay hindi lamang spiritual na leader ng KOJC na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Siya rin ang nagtatag ng Jose Maria College Foundation Incorporated na nagbibigay ng libreng edukasyon sa maraming kabataan. Noon pa man, siya tumutulong ng walang hinihintay na kapalit sa mga kababayan nating nangangailangan mula sa mga kabataan, sa mga biktima ng sakuna at kalamidad, mga katutubo, at sa pangangalaga sa inang kalikasan. Siya ang puwersa sa likod ng SMNI, ang tanging network na lumalaban sa korupsyon, droga, terorismo at hindi nababayaran ng kahit anumang suhol. Siya ang pinakamalakas na kakampi at tapat na kaibigan ni Duterte kung kaya't siya ang unang ginipit. Isa-isa, nabubuo ang mga piraso ng plano ng mga kaaway. Tinatanggal ang lahat ng balakid,
upang hadlangan ang pagbabalik ng isang Duterte. Dinubusalan ang maraming karapatan, ngunit hindi na bulag ang taong bayan. Naikulong man sina Tatay Digong at Pastor Kibuloy, ngunit hindi matatahimik ang katotohanan. Mas lalo nilang sinusubukang pabagsakin ang mga Duterte, mas lalong lumalakas ang boses ng taong bayan. Protektahan natin ang konstitusyon at sama-sama nating ayusin ang Pilipinas. Bumoto para sa mga may tapang na lumaban at totoong malasakit sa bayan. Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Tapat na kaibigan. Boses ng mga inaapi.